Magandang araw po mga kalods at welcome back po sa channel natin. So dito po sa harapan makikita nyo, so meron po tayong power inverter at saka meron tayong maliit na battery at saka power relay at itong LBD module. So ang gagawin po natin ngayon mga lods ay ito, madalas po tinatanong po sa channel natin kung paano lagyan ng auto shutdown ang inverter pag nag-low voltage disconnect. So, ibig sabihin doon mga lods, kapag ang voltahe natin ay umabot sa 12 volts, automatic pong masya-shutdown ang inverter. Kasi kadalasan po sa mga design na ginagawa natin, naka-shutdown ang LBD natin, pero yung inverter naka-energize pa rin. So, yun po ang plano natin na isa-shutdown natin. Kasi para po makatipid tayo dito sa battery. So ang battery na ginagamit natin, maliit lang po ito. Kasi ito, si Kanhan na ibinigay sa akin. Kasi matagal na daw na madali po itong ma-discharge na battery. Ang ginamit po natin na battery ay ito po yung battery sa motor. So Inmax na motor po ginamit. So pero nakita ko okay pa naman gamitin ito. Kaya lang minsan madali po siyang mag-discharge. Pero no problem kasi meron naman tayong Paxor na charger po na gagamitin natin dyan. So magagamit natin yun kung kaya pa ba dyan gamitin. So ang gagawin natin ngayon mga lods, ipapakita ko muna po sa inyo yung diagram. Kung paano i-connect po ito na mag-automatic shutdown ang inverter kapag nag-low voltage disconnect ang LBD sa 12 volts. So ang purpose doon para makatipid po tayo sa battery at hindi rin masisira ang battery mga lods. Kapag umabot na sa 12 volts, kailangan na nating i-shut off po talaga ang battery para hindi po siya ma-over discharge. So ipakita ko muna po sa inyo ang battery, ang diagram pala natin mga lods. So ito po ang diagram. So meron tayong battery, meron tayong LBD dito na module, power relay, at saka yung PI, yung tinatawag nating power inverter. So dito po sa diagram, siyempre po, ang battery natin, naka 12 volts. Tapos, kung 12 volts po ang ginamit mo, papasok po sa LBD is 12 volts. Ito yung input. Ito naman po yung output. So, kung 12 volts po ang papasok sa LBD, lalabas po siya dito sa output sa LBD, papasok po siya sa power relay. Na ang ginagamit sa power relay, ganun pa rin po mga lods. 12 volts po ang gagamitin mo. Kasi ito, madalas pong tinatanong kung ano ba to 20, 24 o 12 volts. Pag galing ka dito sa battery na 12 volts, talagang 12 volts po ang gagamitin mo dito. Kung 24 volts po ang battery mo, dapat 24 volts dito, 24 volts din ang power inverter na gagamitin. So no problem po dito sa LBD kasi ang LBD nakadesign sa 6 volts to 60 volts. Wiringan natin mga lods. Tapos, may pahabol tayo na may pakita ko sa inyo. Itong power inverter, may nilagay na po tayong wire dito sa loob. Ito, ang wire na galing na pinasok natin. Pero mamaya, bubuksan natin kung saan po nakatapping itong white flat cord na ginamit natin. Tapos dito sa harapan, siyempre yung 12 volts natin na positive, negative, itatapping natin dito sa battery. So, tanong, kaya ba ito sa battery? Kaya po ito mga lods kasi meron tayong Paxor na charger. So umpisa natin mga lods pag-tapping. So dito po ang bay as battery. So LBD, ito yung input, ito yung output. So makita mo naman yung input, nakatap po siya sa battery. So ang gamit ko po ay alligator clip. Para i-compute na lang natin doon, i-clip natin ito sa battery. Tapos papasok po siya sa LBD module natin. So dito po itatapping natin itong positive, negative. So may marking po ang LBD module na negative, positive. So sundin lang natin. So ang nakamarking ay dito ang positive. So ayan po, natapping na natin. So wala tayong gagawin. I-clip lang natin ito sa battery. So input, tapos yung output, ito yung output natin. Papasok po siya sa supply. Ito yung magbibigay supply sa power relay na 12 volts. So, ang 12 volts na supply, ito po ang dalawa. So, mostly dito yung positive, ito yung negative. Pero ang mga power relay, non-polarized po ito mga lods. Pero mas maganda kung susundin mo ang positive dito at saka negative. Para ilaw po itong indicator na LED bulb po. Makikita mo dito na LED na kulay green. So, tapping tayo.
siyempre may polarity po dito. So sundin mo lang negative, positive dito. So ang gamit natin na wire, yung may itim at saka pula. So ang wire, kahit 22 AWG speaker wire po gamit natin mga lods. So susundin lang natin ang wire. So dito yung pula, positive. So yan, nataping na natin. So galing siya sa LBD nga output ito. Papasok siya dito sa supply, the PR, yung power relay na 12 volts. Tapos may nakalagay po dito na NO. So ano po itong NO? So ang NO po ibig sabihin, itong power relay natin, nakakonektado siya sa normally open. So ang normally open dito, asaka dito po ang normally open. Sa baba, asaka dito. Hindi po sa baba dito. Dito magagamit, dito lang mo ilagay, dito, asaka dito. Yan po ay normally open. Kapag nasupplyan po ito, mag-normally close po itong dalawa. So, dito mo itatapping itong wire na galing po sa inverter. Yan, ganyan ko muna para makita. So, makita mo itong power inverter. Mayroon po siyang inalagay natin dyan na kulay white. Ito yung white. So, mamaya po mga lods, pakita natin. Napakadali lang po ilagay po kung ano itong tinapping natin sa loob. So, galing siya dito sa power inverter. Nakatapping po siya sa normally open dito sa power relay. So ito, flat cord, kaya dalawang wire. Dito sa taas at dito sa baba. So ang tinapping lang natin dito po ang normally open at saka dito. So tapping dito at saka dito. Kahit pag magbaliktad, pwede lang po mga lods. So, tatapping natin, kahit mabaliktad. So dito muna. Yan, makita ba? Yan. Yan po mga lods. Okay. Napakadali mga lods. Tapos na po ang tapping natin. From battery, LBD, power relay, at saka power inverter. Nakatapping na. So, simple yung power inverter ito, itatapping na niya sa battery. Tapos itong LBD ay ikaklam lang natin ito sa battery mga lods. So, ngayon, sa battery, pwede na tayong mag-connect dito sa battery. So, ang tanong dito, ilan ba ang kaya na magagamit sa ganitong battery? So po, may nakalagay. Kung makikita nyo dito, makikita ba? May nakalagay po na 12 volts, 5 AH. So, yan. Magkano ba, ilan ba ang kaya niyang gamitin? So, dito ko na lang ilalagay mga lods kung ilan ang kaya niya. So, balik po tayo sa commonly used na formula na ginagamit natin palagi ay yung P is equals to IB. So, yung I natin, makakuha po tayo ng current ampere dito na 5 AH. 5 AH times natin sa voltage na 12 volts. So, lalabas po dito, meron po siyang 60 watts na magagamit po, mga load. 60 watts hour. Oh, yan. Pero dahil po, itong battery na ginagamit natin, naka BRLA. So, ibig sabihin doon, bulb regulated lead acid po ang gamit. So, ang mga ganitong battery, medyo hindi na kailangan ng mga maintenance. So, dahil naka-lead acid po ang type, ita-times po natin ang 60 watts sa DOG. So, yung sinasabi natin na depth of discharge. So, 50% lang para hindi po masira kagad ang battery. So, ang mangyayari dito sa 60 natin na watts hour, ita-times mo ito sa DOG na 50%. 50% ang magagamit. Kaya ang pwede lang natin gamitin dito mga lods, sa ganyang klaseng battery ay mayroon tayong magagamit na 30 watts hour po ang makakaya natin kasi 5 AH lang po. Kaya sa demonstration natin, may papakita po ako sa inyo kasi ang sabi dito kaya niya ng 30 watts. Meron po akong electric fan, ilalagay ko muna dito mga lods. Yan ang electric fan. So itaas ko yung camera para makita niyo mga lods. Ayan ang electric fan. So naka-design ang electric fan sa mga 30 to 40 watts na magagamit. So titingnan natin kung kaya ba nito na ganitong kaliit na baterya. So no problem po tayo kung sakaling mag low voltage po itong battery kasi nga madali po itong ma-discharge kaya ibinigay sa atin. So meron naman po ako dito na sinasabi ko sa inyo na meron tayong
Paxor charger po dito mga lods. Kaya kung sakaling mag-low voltage disconnect siya, meron naman tayong charger na magagamit. So, okay lang mag-low voltage disconnect siya kaagad para makita natin yung function na gagamitin natin. Umpisahan na natin mga lods, itatapping natin. Kukunan natin ang voltahe, ang battery. Ilang watts o ilang voltage ang battery natin. So, gamit tayo ng digital na tester natin. So, dito yung negative, positive. So, makikita ba nasa 12.87 volts ang battery natin mga lods. Tapos, i-connect na natin. So, pag kukonek, sundin mo lang. Negative, positive. Yan, kukonek natin. Positive, dito yung positive. Tapos, dito naman yung negative. So, automatic po, mag-energize na po. So, tama. Nasa 12.8 po ang battery. Kahit ulitin pa natin. Ang LBD, naka 12.8. So, kahit ulitin pa natin. Lagay natin dito. Uy, nakita. Ganyan na lang. 12.75 na kaagad. So, kasi nga sabi ng mayari dito, madali po siyang mag-discharge. So, although hindi ko pa ito in-repair mga lods. So, makikita naman. Ayan, 12.7 na. So, next natin, itatapping natin itong inverter. Inverter. So, susundin na natin. Positive, negative. Positive dito. Saka negative dito sa kabila. Okay. Nag-energize. So, makikita mo, naka-energize na po, mga lods. Kasi nakalimutan natin sabihin pa dito. So, bakit po siya nag-energize? Kasi dito po, mga lods, itong klase ng LBD, ginamit na natin. So, sasabihin na lang natin muli para sa mga baguhan. So, ang klase na LBD natin, meron po siyang 3 function na magagamit. Kung ganitong klase na LBD ang gusto mong gamitin, ito, meron po siyang protection sa high voltage disconnect. Ito yung HVD. Ito naman ang LBD na 12 volts. Ito, sinisiting ko na sa 12 volts. Ibig sabihin dito mga lods, pag umabot po ito ng 12 volts, ika-cut off niya po ang battery, sabayan ma-shut off ang power inverter. Ang purpose doon para makatipid po ng battery, at the same time, para maprotektahan mo ang battery na hindi mag-over discharge. Itong pangatlo mga lods ay para sa reconnect. So, ibig sabihin, 0.8 dito, tapos 12.8 po ang reconnect. Ibig sabihin doon, pag nag 12.8 po ang battery, kukonektado at mag-energize muli ang power inverter. So, siguro mas baguhin natin, ilalagay ko ito sa 13 volts ang pag-reconnect. Kasi mayroon tayong Paxor charger dyan. So, long press ko lang siya dito, mga lods. Babaguhin natin 1. So, standby muna tayo. So, yun, nakasiting na siya sa 1. Plus, i-plus natin dito sa low voltage disconnect is 12. So, 13 volts po ang reconnect natin. Tapos, paalala na naman po, mga lods. Itong LBD na klase, inalagay ko po siya sa 14.6. Kasi pag ilagay mo ito sa 14.2 o 14.0, masya-shutdown po ang LBD. Kasi nga, sabi natin, iba itong design. Meron siyang high voltage disconnect. So, ang ginawa ko dito, inilagay ko na lang siya sa 14.6. Although, ang battery natin nasa 14.2 lang yan pag ikakarga. So, hindi tayo aabot dito sa 14.6. Kasi kung aabot tayo sa 14.6, masya-shutdown po ang power inverter. Yun ang special na design. So, ang gagamitin lang natin, yung low voltage disconnect at saka yung reconnect. Depende na po sa inyong mga lods kung gusto nyo itong gagamitin na design. So, ito, tinaasan ko na kasi para hindi po ma-shutdown yung inverter natin. So, ngayon, ang gagawin natin, susubukan natin si power inverter. Ito, pwede na tayong kukuha ng 220 dito mga lods. So, sample muna tayo ng bulb. So, ito mga lods, gagamitin natin po ito na bulb. Nakarated po sa 3 watts. Plug-in type. So, ilalagay ko siya dito mga lods. So, ayan, makikita, umilaw. So, kung makikita nyo, parang nagbe-blink po siya dito. Pero dito sa camera na wala, titingnan ko, wala akong blink dyan na nangyari po mga lods. Umiilaw yan. Ito sa camera po yan, kaya nagbe-blink ng ganyan.
Tapos, mas maganda kung lalagyan natin ito ng plug meter. Yung plug watt meter na type para makita mga lods. So, yun, makikita nyo. So, ito yun ang plug watt meter. Plug in natin. So, ilalagay ko ang plug watt meter natin. Yan. Para makita ba? Yan. So, ngayon mga lods, mas maganda kung makikita nyo po dito, yung electric pan na yan, yan. Ipa-plug in natin siya dito sa power inverter. Tapos titingnan natin na kung kaya ba sa battery na ganyang kaliit. Tapos makikita natin yung gagamitin dito sa yan, makikita ba? Ganyan ko lang para makita. So ang gagawin natin mga lods, ipa-plug in natin siya dito. Tapos lagi niyong tandaan, kapag umabot po ito sa 12.0, ika-cut off po ni LBD, ang power inverter, at saka yung battery natin, maka-cut off po. So, ibig sabihin, hindi na pwedeng gamitin. Para hindi po masira yung battery. So, hanggang 12 volts lang ang low voltage disconnect natin. So, gagawin ko, kukunin ko itong wire. So, ipa-plug in natin. So, titingnan natin kung kaya ba sa battery na 5 Ah gamit ang maliit na electric fan na tingnan natin, kaya ba niya? So, isi-switch on, i-plug in natin dito. Okay, plug in. Tapos, switch on ko muna yung electric fan. Ayan. So, ayan po mga lods. Nakita nyo, nag-shut off po kagad ang LBD kasi naka 12.6. Bumaba po siya sa 12. Tapos, naka-reconnect sa balik. So, ibig sabihin doon, hindi niya kaya. So, ang gagawin po natin dito mga lods, gagamitin natin si Paxor para makaya niya po yung battery. Dito na gagamitin natin. So, ipakita ko muna sa inyo si Paxor. So, ito yung Paxor natin mga lods. Tapos, tatanggalin ko muna itong plug. Tanggalin muna natin. Yan. So, wala tayong gagawin dito sa Paxor. Nakita ba? Ganun ko na lang. Yan, yan. Yung Paxor natin, meron po siyang positive at saka negative. So, ikakram lang natin sa positive, negative. Ayan. Saka dito. Sititing natin siya. Dito lang natin sa, ito may makita kang moto po ito. Para sa motor po ito. So, tatanggalin mo itong isang clip. Tapos, isaksak ko muna ang Paxor natin para mag-energize. So, ayan. Naka-energize. Naka-sitting natin sa moto tayo. Kasi pang motor yung battery. Yan, nakamuto mga lods. Tapos, i-clip na natin ito kasi hindi pwedeng mag-sitting na hindi tatanggalin yung isang terminal dito sa battery. Yan, oh. So, nagkakarga. Tapos, nasa 13.0 na po ang battery natin. So, makikita nyo dito, 1.5 po ang kinarga niya sa battery. So, ibig sabihin doon, pwede na nating isaksak yung sa electric pan. Kasi nasa 13.1 na ang battery. So, isasaksak ko siya dito mga loads. Ayan po, umikot po ang electric fan. Nasa 12.1. Kaya, yan, 12.0. Yan, nagsa-shutdown po dito sa IBD. Tapos, nag-generate sa balik muli. So, hindi po niya kaya. So, pa-shut off, pabalik. So, ililipat natin siya dito sa repair mode. Para medyo malakas po ang karga, ilalagay natin siya dito sa repair mode. So, wala tayong gagawin. Post button natin siya dito. So, ayan po, nakalagay, repair, umilaw, yung indicator, repair. So, ibalik natin siya sa repair. Okay. So, ayan. So, mga lods, kaya hindi po ito nag-cut off. Nakalimutan natin dito sa power inverter. So, makita mo sa power inverter, naka-on pala ito dito. So, ang sabi ko, dapat naka-off po ang inverter talaga. Kasi ito yung magko-control. So, nakalimutan natin i-off. So, i-off muna natin ito, mga lods. So, dapat shut off na sana kasi 11.9 na. So, shut off na. I-off natin itong switching. So, yan. So, dapat po talaga, mga lods, naka-off po ito dito. Para po maka-energize itong magko-control. O, yan. Mabalik po siya. So, tanggalin muna natin. Para makapagkarga po siya. So, nakalimutan ko na naka-on pala dito. So, naka-off po talaga dito. Pag ito na sit up na ginagamit natin. So, yan. So,
talagang medyo mahina na po ang klase ng battery na ginamit natin. So although yung procedure po ang pinakita lang natin na kung paano mag auto shutdown na ganito lang na simple na connection. Sa mga ganitong klase po na battery na 5Ah, so 30 watts pababa lang po ang kaya. So kung sobrang taas, hindi na po pwede yung sobrang taas. Tapos nakalimutan kong ipakita sa inyo kung ilang watts ba yung electric fan na ginamit natin. So isisiti muna natin ito sa repair para medyo malakas po ang karga niya sa battery. Kasi hindi niya kaya dito lang sa moto. So isisiting natin siya sa repair para medyo malakas yung karga konti. So balik natin. Tingnan natin, nakalimutan ko ipakita kung ilang watts ba itong electric fan na ginamit natin mga lods. So isaksak natin kasi medyo mataas na ang karga sa battery. So saksak natin. So ang ginamit po dito ay ang ginamit po yung mga lods nasa 40, nakita ba? Yan, nasa 43 watts po ang ginamit natin, 42, 43 watts. So, ayan po, makikita nyo. Kahit ganun lang na kaliit na battery ginamit natin. Tapos yan, nag-cut off po siya. Yan, mga lods. So, kayang-kaya mga lods, ang 40. So, although wala talaga, weak itong natin. So, nag-cut off po siya ito ngayon. So, tanggalin muna natin. Yan. So, itong klase na battery, pwedeng-pwede po ito sa emergency brownout, pwede mo gamit. Kahit gumamit ka ng 30 watts pababa lang na bulb o kaya yung pang-charger mo sa cellphone, pwede mong isaksak dito. So although ito, sinubukan natin, sobra tayo, nasa 40 watts po ang ginamit natin. Tapos itong battery natin, medyo madali na po siyang mag-discharge. So ngayon po mga lods, bantik na natin makalimutan. Bubuksan na natin po ito kung saan po ito nakatapping ang white. So kung isa-shut off na natin ito, buksan. So para makita, so mga lods, ang tapping napakasimple lang po ang tapping. So ang tapping niya, itong switch po dito, ang switching po dito, diyan po nakatapping ang dalawang wire. Diyan po yung wire. So kahit magbaliktad po paglalagay sa switching, ayan makita ba? So kahit po magkabaliktad. So itong tinapping na dalawang wire, galing po yan sa switching po dito, mga lods. Itong switch dito, dyan po nakatapping ang linya na itong flat cord na wire. Dalawa po yan, nakatapping sa dito po sa likod, makita ba? So, ang gamit ko dito, naggamit po ako ng soldering iron. Pero kapag wala po kayong soldering iron po na magagamit, mayroon po siyang wire na dalawa po. So, titingnan mo lang yung connection sa switching. Yan sa loob. Ito, at saka ito po, dalawa po ito. So balatan mo na lang itong dalawang wire na galing sa switch at doon mo itatapping itong flat cord. Isa dito at saka dito. Kahit po magkabaliktad paglalagay, okay lang mga lods kasi parang switch on na lang yan dito sa baba. Itong flat cord ang ginamit natin. So yan, makikita yung connection. Kahit magkabaliktad yung flat cord. So ang flat cord ginamit ko number 22 AWG lang na flat cord mga lods. So yun, pinakasimple lang mga lods, ang tapping. So ang gamit natin na inverter is nasa 1,000 watts na surge power. Pero ang continuous load na magamit dito, nasa 500 watts lang mga lods. So hanggang dito lang tayo mga lods. At saka pakicomment po sa baba kung may nalilito po kayo dito sa wiring na tinatapping natin. At saka maraming salamat po sa panonood.